Hindi ko alam kung naiinggit ba ako. Dahil nung mga panahon na ako yung nasa ganung sitwasyon, hindi ko naramdaman yung pag-aalala niya. Bagkos ay puro sama ng loob ang ibinigay niya sa akin. Year 2003 nang nag-abroad yung asawa ko. At natuklasan ko na may babae siya. At alam yon ng buong pamilya niya. At mas pinili niya ang babae niya kaysa sa amin ng anak ko. Alang-alang sa anak ko ay naging matibay ako. Tuloy pa rin naman ang pagsustento niya sa anak ko bilang ama. At wala rin naman akong masabi sa kanya dahil bigiri naman ang luho niya sa anak ko. 2010 ay nag-file ng annulment ang asawa ko sa akin. Stress na stress ako noon. Pero nilabanan ko yung annulment namin. Sa totoo lang ay okay lang ako nang wala siya sa amin. Pero hindi ko inaakala na dadaan kami sa proseso ng annulment. At dun ko lang natuklasan na may anak na pala siya. At lalaki rin ang anak niya. Kaya naman pala ganun ko porsigido na ma-annulled kami. Dahil gusto niyang pakasalan yung babae. At bilang gante, hindi ko binigay ang kalayaan niya. Nilalabanan ko yung annulment namin. Ayokong ma-annulled kami. Okay na sa akin yung ganto basta't ako pa rin ang legal wife. Dahil sa totoo lang ay wala naman akong planong mag-asawa ulit. 2015 ay na-diagnose ako ng breast cancer stage 4. At nabalitaan din naman yon ng asawa ko. Nung time na nagpapagamot ako, naiinggit ako sa ibang pasyente kasi kasama nila yung mga asawa nila at isa rin yon sa nagpapahirap ng loob ko dahil nga wala akong asawa sa tabi. Minsan hindi niya ako binigyan ng ekstrang pera pang gamot. Puro kamusta lang ang nagagawa niya. At isa pa na nagpapasakit sa akin, yung hearing ng annulment namin tumataon palagi na pagkatapos ng chemo ko. Pero uma-attend ako kahit na sobrang nahihirapan ako. Kahit nakalbo ako at nakikita niya na gano'n ang kalagayan ko. At dahil mabait sa akin ang Diyos, nanalo ako sa annulment namin. So hindi kami na-annulled. At ganun pa man ay nakasurvive din ako sa cancer ko. 2019 ay tumawag yung husband ko sa akin bago mag-pandemic kasi bumili siya ng property at dahil daw kasal pa kami so kailangan nandun ako dahil conjugal property daw yun. Kaya naman naging madalas yung pagkikita namin at naging civil din naman kami at dun ko rin nalaman na hiwalay na sila ng babae na naanakan niya at may bago na siyang kinakasama. Minsan na magkasama kami dahil may pirmahan kami sa document. Sa sasakyan ay tumawag yung babae. Sinasabi naman niya na magkasama kami. Tanggap ko naman yun dahil matagal na kaming hiwalay at wala naman akong nararamdaman na selos. Ganon din naman yung partner niya sa akin dahil siguro matagal nang walang kami. Naging okay yung relationship namin. Nakakapunta siya sa bahay namin pag may okasyon. Tumatawag na rin siya sa akin. Sabihin na natin na parang naging friends kami ng husband ko. At dahil alam ko sa sarili ko na may kanya-kanya na kaming buhay, masasabi ko talaga na naka-move on na kami. Hindi na ako nag-asawa kahit boyfriend dahil yung attention ko ay nasa anak ko na lang. Pero tumawag ang husband ko sa akin at sinabi niya na may breast cancer din yung kinakasama niya ngayon. Ramdam na ramdam ko yung lungkot niya at pag-aalala niya. Nagtatanong siya sa akin ng mga bagay-bagay dahil nga pinagdaanan ko yon. Sa akin siya nag-o-open ng mga nararamdaman niya na sobrang worried siya sa partner niya. Dumating din sa point na naikwento niya na ilang araw na siyang hindi nakakapasok sa work dahil ayaw niyang iwanan yung partner niya sa kalagayan na yon. Kitang-kita ko sa mukha niya yung sobrang pag-aalala dahil naka-video call kami noon. Nakaramdam ako ng kurot sa puso ko at parang naiiyak ako na hindi ko alam kung naiinggit ba ako dahil nung mga panahon ako yung nasa ganung sitwasyon. Hindi ko naramdaman yung pag-aalala niya. Bagkos ay puro sama ng loob ang binigay niya sa akin. Mamilan mali ba ako sa nararamdaman ko na parang may halong inggit at kurot sa puso ko? Sana'y mapili niyo at mapayuhan mo ako. Letter sender, Amor ng Taguig. Para sa akin wala namang mali sa nararamdaman mo. Masasabi ko lang na mali yan kung apektado ka na pati ang mga taong nasa palibot mo. At normal lang na masaktan ka kasi naging part siya ng life mo. Congrats sa mga battle na nalalampasan mo. Bibihira yung babaeng may ganyang strong personality and I salute you for that. Mag-isip-isip yung mga kabit dyan. Nagawang iwan ng lalaki ang legal na asawa dahil sa inyo. Kaya magagawa pa rin ng lalaki ang mang-iwan at mga bit ulit. Walang forever kung ang motivation may manira ng pamilya. Whatever you did will be given to you equally. Lesson learned. Kung gusto mong gumante, wag kang mag-file ng annulment. Ganun lang kasimple. Hayaan mong maging forever kabit ang kabit. Pinili mong maging kabit so mamatay kang kabit.